naman masabi kung 20, 25 or ano. The highest is 50,000. Depende yan sa record mo. Kasi doon yan malalaman sa breakage. Mga tourist po lang. Kahit tourist. Kasi sa dami nga ngayon. Dati kasi 2 to 10,000 lang yan. Sa dami ng mga nag-open ng free visa sa Taiwan, nagtutourist, dami ng hindi umuwi, nag-run away. Ngayon, mula noon, ginawa nila ang, dati kasing penalty, 2K to 10K talaga yan. Pag 90 days up kayo, 10 days. So, pataas kasi ang rate ng mga ano. Kaya, ngayon, ginawa nila ng 10K to 50K. Once na nasa 90 days up na kayo, dito po talaga yan. Paano po kung walang pera? Pag walang pera at mahuhuli kayo, so detain po ang bagsak niyan. Okay? Pag wala kayong pang-penalty, nahuli kayo, detain siya. Sa detention center kayo titira. Kung walang-wala talaga kayong pera. So, merong police in charge sa immigration, sila yung mag-a-arrange para sa deportation. Mga ilang days po yung ganyan. Ang deportation niyan, depende niyan sa ano, kasi magkaroon pa kayo ng mga hearing niyan. Kasi nga, yung, kung wala kayong pera, syempre, yung pang-ticket nyo, yung pang-penalties nyo, so i-apply, meron yung mga arrangement doon. So, ang immigration ang mag-arrange. Kaya, more or less, siguro, 1 month or, less than 1 month, kung ano. Bakit po may nagsabi sa akin yung friend ko po, sinuko niya sa wallet. Nag-surrender, sinabi lang wala pong pera, yun yung gustong sumuko. Eh, binigyan lang po siya ng sige hanggang 5. Kailangan i-provide mo yung ticket. Wala pong pera. Ganun po talaga yan. Kasi, anong mangyayari doon? Kahit sabihin mo mag-surrender, once na mag-surrender ka at wala kang pang-penalty, kahit mag-surrender ka on that day, not countable din siya. Kasi, hindi na process ang pag-surrender nyo. So, kung after 5 days, sa loob ng 5 days na yan, kasi meron niyang procedure, once nagsusurrender siya, doon yan sa Wanfang, kasi nandoon yung breakage. Wanfang Hospital, malapit doon, walking distance lang yun. Tapos, kuhanan siya ng statement doon. So, after ng statement na yan, dapat meron yan siyang, within 5 days, mag-report siya dito sa main office ng immigration. Dalanan niya yung ticket, yung kanyang pang-penalty. Kung wala siya dito, useless tong pag-surrender yun. After 5 days, so, useless din yun. Wala. Balik siya ngayon as status kung ano kayong status ngayon. Ganun pa rin. Yes. Kasi wala siyang pambayad eh. Wala siyang ticket eh. Hindi, kung magkakaticket daw po siya before ang 5, uwi siya. O, Pero penalty po, parang wala. Kaya nga po yun. hindi, meron yan. Meron yan. Hindi pwedeng wala eh. Paano na ang daming mga ano ngayon? Kaya ngayon ang daming mga nag-raise na nga kung may turo, ganito, ganyan. Pero may penalty po talaga yan. Batas yan ng Taiwan. Kasi violation nyo yan sa government ng Taiwan. Kaya gusto ko pong iklaro bago po kami magpaprocess. Kasi yun daw po, yun nga, uuwi na daw po, ticket lang. Wala Hindi daw, pwede. Kasi kung ticket lang, na wala kang pang penalty, hindi kayo maunuran doon sa immigration na yan. So it means, yung ticket na yan, ma-forfeited din siya. Kasi hindi nyo masasakyan. Nasasayang yung pera nyo doon sa ticket na yon. Baka hindi lang nila naintindihan yung sinasabi. sabi binigyan daw ng papel. Na basta, May papel kasi dadalhin niya yon doon sa mismong main office ng immigration. Kasi doon yan ang bayaran. sa With your ticket. Sa immigration dito sa sa Xiaonanman MRT. Kasi ang Wanfang is for investigation yan sa pagsusurrender. so ma'am, ano pang dapat natin gawin? Ano pong pinaka-best? Mag-prepare kayo ng pera. Yun po talaga. Yes, kung surrender kayo. Kung nahuli kayo, so yun.
i-detain kayo. Pero Then, kung time naman po na nga rin, huwag naman po sana muna. Paglabas dyan, nahulit kami at may pera kami. Hindi na kami, pwede namin sabihin na may pera kami, uuwi na lang kami. oo, Hindi so kami i-compute nila yun kung magkano, kung okay ba, hawak niyo yung mga hawak niyo yung pera, hawak niyo yung ticket, hawak niyo yung passport niyo. Kung hindi siya paso, so cover siya. Kung may pambayad kayo, yes. Kung may pambayad kayo as penalty. Pero kung wala, bibigyan kayo ng mga 2 to 3 days niyan eh. Kung saan kayo bandang dalhin kayo sa brigade na yan. Kung wala talaga, dadalhin kayo sa detention center. Maaari sa Sincho, sa Ilan. So, May mga huwag detain. muna po kami pumunta. Kasi kung wala kayong pera, ganun din eh. Asan kayo ng pang-penalty? Kasi dati may surrender dito, dinadala ko talaga. Ako mismo nagdadala doon. Nag-surrender. May mga surrender eh. Pero kailangan ready ka. Sabihin ko, may ticket ka, may pang-penalty ka. O tutulungan kita. Kung Pagka gano'n naman po na may pera, may ticket, ilan days lang po. mabilis lang yan. Within 5 days, pwede ka nang umuwi. Ganun po talaga yan kasi sa dami ng mga nagtakbo dito ngayon. Kung 25 lang sana, pwede mo pa ipagtrabaho ng isang buwan man lang. Tulad niyo, hindi pa siya nagtatrabaho. Gusto niya na lang umuwi dahil wala po siyang trabaho. Wala Ilang po bang na siya? mga tulong tayo na pwedeng gawin? Pag TNT, wala pong mga benefits eh. Kasi nga, alam mo naman, hindi ka pwedeng April 10 siya dumating eh. tourist din. Pag mga ganyan, wala talaga dito. Kasi ang Taiwan, kung halimbawa, lumabag ka sa batas, kahit anong application mo, ang Taiwan, unlike Philippines, na pwede mong kausapin, ganyan-ganyan. Taiwan is batas pinairal dito. Kaya nga po, ayun nga po, alam ko, kaya nga po, inaalam ko kasi yun nga, may nagsabing gano'n. Ako magsasama sa'yo sa one pang, wala kang babayaran, ticket lang, ipoprovide mo, basta sumuko ka na. Hindi ko alam kung yung nagsabi nun, gusto lang kami pagkakitaan din, na baka pag na-surrender niya kami, May 70,000 yun. ay gano'n, kaya pala eh. Kasi medyo tagilid ako doon sa tao rin na yun nga. Kaya nga po nagtanong kami kasi siya daw may sinuko. Kaya sabi niya siya sasama kung gusto namin umuwi. Hindi mo narinig mo. Yun na lang po kung ticket lang po, mapuprovide po. Pero kung gusto kasi Nasa batas na po yan ngayon. 10 to 50. gusto lang namin talaga makauwi. Hindi kasi basta-basta dito pag alas mo na huli kayo tapos walang pambayad, madidetain din, immigration ang mag-aari. Okay lang ba mo-detain? Ano sa detention? Sa detention, yung nandun sa loob ng hindi naman siguro hindi ko rin alam yung buhay nila doon, pero yun nga, syempre, may mga rules po talaga din sila doon may mga Kasi violation. yung kaibigan ko kahuhuli ng Malunis, kaya nakakulong siya. Ano sabi Sa niya? Sionghe. Hindi pa po tumatawag, hinihintay ko nga tumawag. Hindi pa yata siya nagdala ng ilan nang tumawag kami sa MECO. Wala pa daw yung list na yung name niya nandoon na. Once na na-forward daw po yung list, automatic dadalhin siya ng ilan. Ay holiday po ng Friday, baka daw po bukas Wednesday. Oo, kasi holiday ng Friday until now. Kaya hanggang ngayon hindi pa siya kumontak. Kumbaga, kung wala siyang pera, madidetain niya siya, maaari dadalhin siya sa Ilan. Sa Ilan, sa Sincho, or Ibig sabihin maximum yung 1 month. Kung wala naman ikaw criminal. kung sobrang dami doon at may nauna ding naka-arrange sa inyo, so more pa kayo niyan. Kasi kay yan first come, first serve po talaga yan. Kung sinong nauna, yun yung Hindi, mauna. dahil Hindi. okay yung passport mo valid pa siya, hindi ka ipa-priority. Kung may pang penalty ka, ma-priority ka. Kung wala kang pera, so siyempre, ang immigration mismo ang mag-arrange niyan. First come, first serve. Kahit kung ticket. Ngari, sabihin ko, Kung walang ticket, hindi rin. Kasi paano, yan siya parang package yan Kasi paano nila yung case nyo?
kumbaga isitold na meron pa kayong mga hindi na ano. Hindi talaga pwede na ticket lang tapos yung pang-penalty. Kasi sa sobrang dami may mga ano din yan sila kaya maghiring-hiring pa yan. Ngayon ko lang ma'am nalaman na 50 pa rin. Kasi ang alam ko na nagbaba talaga sila ng 25 kahit gano'n. Magdidepende yan sa range mo doon sa ano eh. Kasi makikita nila, actually dito sa amin din namin makikita kung talagang ilang days, ganito, ganyan. Doon nila makikita. By days kasi ang counting mo. So kung nga rin po may pera kami at ticket, punta kami sa one pang. Oo. Tapos pauwiin mo lang kami. Hindi, meron yung ibibigay after the investigation. May ano yan, 3 to 5 days. Tapos, kumbaga, pa-reportin kayo dito sa immigration main office na sinasabi ko sa inyo sa Xiaonan. Doon kasi ang bayaran. Oo, doon kayo magbayad ng pang-penalty. Once na meron na yung papel na binigay doon na fully paid na kayo sa penalty nyo, so, based on dapat dala mo na yung ticket kasama na yan with pang-penalty. Kala ko mauna mo. No, kasi kukuha yan sila kasi tataka nila doon na okay, may ticket ka na, pang penalty mo na to, so within that day, kailangan aalis ka. Kung hindi ka aalis niyang araw na yan, back to normal na naman kayo sa status niyo. Hindi biro ang buhay ng ano. Kung wala kang income, paano kakain? Paano kayong pangrenta? Kaya nga, ay ano ko trabaho naman na po ako. Gusto ko na umuwi. Kaso hindi. Kung wala kang pang penalty kasi violation yan sa immigration eh. Kasi may batas ng Kahit immigrants. mong sa Mexico mapunta, wala may tutulong. Ganon din ang status doon. Pwede rin kayong pumuntang magtanong doon. Meron po talagang penalty. Kasi pag TNT, meron talaga. Pero kung magtatanong kami sa Mexico, di naman kami ikulong na doon. Hindi naman kayo kukulong. Gusto ko makulong kayo, kaya ayoko na hintayin mahuli kasi naano ko yung kaibigan ko, nahuli nga na lumabas. Hanggang ngayon natakot na ako, kaya gusto ko na umuwi. Ito pamangkin ko, sabi ko, surrender na lang tayo kung walang mabayad ng penalty kung ticket lang. Ay, hindi po pwedeng. Wala. Madidetain din kayo niyan. Pero paano kung, di ba, punta po kami ng one pang? Kung pupunta ka ng one pang, kukuha statement lang yon, tapos ganito, ganyan yan, within ano, Basta may alamin pera lang o nila, wala. ganon. May pera at wala, pwedeng pumunta doon sa one pang mag-surrender. Kukuhanin ka ng statement. Pero hindi pa kami hold down. Natakot na ako. Dito nga lang sabi ko, baka may hold na tayo dito. Hindi naman kami nag-hold dito. Kasi doon yan talaga sa one pang. Pero doon posibleng mahuli na kayo. Kung wala. Kung may mga cases na mga linabag nga ibang ano, hold talaga yan. Bukod sa TNT. Pero kung TNT lang, Wala naman. na ano, Yun lang ang problem. Yun lang ang naging kasalanan namin. Nagtrabaho kami. Ako nang iligan. kasi kukuhanin ka doon saan ka nagtatrabaho, saan ka yan, isa pa yan. Sasabihin mo na hindi ka nakatrabaho talaga kaya wala kang pera. Magtataka din sila, paano ka nabuhay, gaano ka nakatagal dito. Kahit sabihin mo may relatives ka nag-support. O, ipapatawag yung relatives mo. Kaya inaalam ko po lahat muna sa inyo bago po kami tumakbo ng one pang. Ganon yan, statement na akong kunin doon. Tapos kung ano, bibigyan kayo ng ano na, kung kailan yung expected nyo na ano, sa 3 to 5 days yung papel na yan, forward nila sa main office, doon na yung bayaran, penalty, ticket, verification, kung Pagka okay na hindi lahat, kami tatakan yung papel. Hindi kami nakaano ng within 5 days na binigay nila. Hindi kami Oh, nakapunta dahil wala talaga kami. Oh, so yun na nga, back to status as normal. Kung anong status nyo ngayon, ganun kayo. Oo, kasi not counted yung report nyo. Ganun po pala talaga eh. Magtrabaho muna kami pang penalty. Ano, Ganun po siya, kasi sa TNT. matagal-tagal pa pala. Akala ko Pero matagal ka na eh, 2 years ka na eh. kasi po nagpapaaral po ako, dalawa po yung nursing po nag-aaral, kaya nga nasulitan lang po ako.
na. Ayoko naman magtagal naman talaga dito. Eh ngayon nga hindi pa nga matatapos. 4th year pa lang ngayon pasukan yung panganay ko tsaka 3rd year. So dapat nga hindi muna ako sumuko eh. Sabi nga ng mga kaibigan ko, ba't susuko ka? Hindi pa tapos ang anak mo. Sabi ko natatakot na ako kahit hindi tapos bahala na kung makatapos o hindi. Basta makuwi ako. Hindi, mag-antay ka na lang na mahuli ka. Tapos ipa-arrange ng Sabi government. mas maganda ko. Alam mo, mas maganda syempre. Ay, hindi ko naman masabi na mas maganda, alin ang mas maganda. So, andyan na tayo eh. May nalabag na kayo. Kasi kahit lampas ng mga ilang days lang, kahit 2 days ganyan, andyan na may record na kayo. So,